nyo. Ha? Baguhin nyo dapat team ngipin. Ayan, putang ina. Tama. Talagang hinahire talaga ni Diskaya ng pang-bulldoze yung ngipin niya na yan. Ha? Tangina. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob na humarap sa camera kapag kapangit-pangit. Ito rin si Redsin na akala mo wala na, iimbalsam. Parang iimbalsam mo ito. Nakapila na yata sa embalmer ito. Tingnan nyo. Wala na. Yan po yung sign ng sira na po ang kidney. Ayan po. Pero kung gusto nyo, pagalingan ko kayo, pwede. Okay. Ayan po sa mga subscriber ko at talagang sobra talaga po ang aking pasasalamat sa inyo. At hindi lang po ito, yung oras na pagsama-sama natin. Ganun pa man ay gusto ko lang po i-announce sa inyo, mag-ready na po kayong lahat dahil 2,000 na lang po yung kulang ng ating subscriber. 148,000 na yan po. Yung ating subscriber. So, 2,000 na lang po ang kulang. At igugo ko na po yung parapol natin na 1.5 million. Ano po? At tayo naman po ay pinangako ko 1 year ago na po yan. So, ngayon lang po matutupad dahil mukhang sa 2 araw po ito marireach na po natin yung 150,000 subscriber. At simulan niya, may habol pa po kayo na mag-send doon sa Tarik Hassan Mirza ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Berana Live Studio TV at saka doon sa June Berana Vlogs para mapasama po yung inyong pangalan. Ano po? Sa ating bubunutin sa raffle. Ganun lamang po kasimple. Mayroon lamang po tayong at papasadahan sa kaunting comment ito. Papasadahan lang po natin kasi at mukhang mukhang seryoso po ito. At bagamat wala po sa wala po sa topic natin ay ito po. Papasadahan lang po. Sandali hanapin natin. Okay, ito. Dami naman ito. Ayan po at ito po yung babasahin ko po itong comment ng isa nating nag-comment na pero hindi ko na po babasahin yung pangalan niya. Ano po? Ayan po yan po, comment niya yan. Pa-help naman po, nag-away po kasi kami, lumayo siya, gusto ko po sanang bumalik. Anong dapat gawin? Ako po may kasalanan, kaya po siya lumayo. Ikaw naman, dapat pag nagtitext kayong ganito, ay kumplituhin ninyo. Hindi yung in-check, no? Para higit ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung mga ibig nyo sabihin Di ba? Pero, ganun pa man, ay pilitin kong intindihan. Lumayo ka mo yung asawa mo, pero wala ka sinabi rito na asawa mo, gusto mo bumalik. At kasalanan mo, kaya siya lumayo. Di ba? Tama ako? O ay bakit naman kasi? Nung nandyan, hindi mo minahal ng minahal. At nung nandyan, dapat sana tinalian mo yung utin, tapos tinali mo sa liig mo. Dapat ganon. Tapos ngayon magsisisi ka. Gusto mo, kasi kami lumayo. Ngayon gusto mong bumalik siya. Ikaw pala ang may kasalanan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Na sa mag-asawa po, o live-in partner man yan, dapat po laging magkaintindihan kayo. Hindi po yung kanya-kanya kayong pataasan ng ihi na mali ang nagawain. Okay, ganun pa man ay sige, advisean kita. Sa susunod po na may mga ganito kayong gustong
gusto nyong ipagawa sa akin, ayusin niyo po yung pag-comment dito kung ano po yung gusto talaga ninyong mangyari. Kasi, kagaya nito, malay ko ba kung gusto mong bumalik na gawin nating abnormal, di ba? Para hindi na uli siya aalis, di ba? So, hindi ko alam. Baka mamaya, pababalikin natin yan ay abnormal na. Dahil pagka nagkakon ito, hindi pwedeng hindi sumunod ito, dahil pagka inayos ko ito, hindi ko nga sigurado kung ano ang kahihinat na nito kung makabalik man. Or baka makabalik man ito, ayaw nang tumigas yung daladala niya. So yun po, ang dapat kumplituhin nyo yung inyong pagsasalita. Ganun pa man, okay? Kumuha ka, yung damit niya, kung maaari, yung damit niyang hindi pa nalaban, ha? Okay? At kung mayroon pa siya dyan, short or brief, na hindi pa nalaban, ilagay mo doon sa bungbong ng kawayan. Magputol ko ng kawayan, ilagay mo sa bungbong ng kawayan. Yung mga banggit kong ganon. Tapos, lagyan mo ng konting asin. Yung bungbong ng kawayan, silyahon mo. Yung pinutol mong kawayan, takpan mo. Lagyan mo ng guma na takip. Tapos, tuwing umaga, madaling araw, isalang mo sa apoy, iinit-initin mo. Ano? Iinit-initin mo. Pagulong-gulungin mo. Yung kawayan na yun na nandun yung damit niya. Tapos, mayroon tayong kwan dito. Kaya nga, hindi ito, kasi hindi ko kukumplituhin ito dahil kasi nandito tayo sa maraming makakaalam Ayoko namang ilalagay dito sa live ko. Pagka okay na yon, gawin mo yan ng 9 na araw. Tuwing umaga. Yung ganun parang ihawi-ihawin mo. Tapos mag-comment ka uli, pang 9 na araw mag-comment ka dito sa lahat ng kahit anong video ko, na sabihin mo, nagawa mo na. And then, mayroon akong gagawin dito para i-send sa iyo. Ano? Ganun lang kasimple. Okay. Dito naman po sa isa. Ako po, Sir Biran, 2 po ang account ko nang subscribe ako sa iyo po. Kasi 2 po ko, Sir. Sana po matulungan ako, pagod na rin po kasi ako nag-abroad Lalo na yung asawa ko na babae, parang ikamatay ko na po, Sir, depressed na talaga ako, apektado na mental health ko. Abay, wag ka magpapa-epekto, madam. Ha? Huwag ka magpapa-epekto dahil lang yan. Napakadali ang solusyon nito. Ikaw rin yung nag-comment doon sa isa, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko? Yan ang tanong ko. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, sinabi ko na dito, ano ba talaga ang gusto mo, patayin yung asawa mo na may babae? Pwede natin patayin, lagyan na natin krayom sa lalamunan yan, mamamatay yan in 7 days. Sabi ko nga na ayusin nyo yung pagkukuan. Bakit ka magpapapicture rito? Bakit ka magpapadepress dito? Yan pong pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak! Puro manyak. Ano yung sinasabi ko dati sa inyo? Nung unang tumirada ako rito, dito nyo makikita ako na parehas ako. Anong sabi ko? Dahil sinabi mong manyak, itong si Ido. Anong sabi ko? Dito kay Erika at saka dito kay Biancy na pareho lang ng burikat yan Anong sabi ko sa inyo? Magpakita kayo ng katibayan sa akin. Ako ang magpaparusa. Kung kinakailangan bulukin ko ang uten nitong si Ido, gagawin ko. Di ba? So, ibig sabihin, makikita nyo na talagang patas ako. So, ngayon, since na wala kayong naipakita,
tablado tayo. Ibig sabihin, walang nangyari na pang mamanyak. Ikukwento ko lang po yung usapang manyak. Noong mga nakaraang araw, mayroong nagreklamo sa akin na minanyak ko raw siya. Sinabi niya yan sa judge. Your Honor, sabi niya, minanyak ako ni Birana. Tinanong ngayon ng judge, papaano mo nasabi at anong ginawa ni Birana na minanyak ka niya? Kasi Your Honor, ginitara yung tinggil ko. Yan ang sabi. Ginitara daw. Ginitara ko raw yung tinggil niya. Kaya minanyak ko raw siya. Ngayon, ang sabi ko naman, Your Honor, pwede ba nating tingnan ang tinggil nito kung nandyan pa yung tinggil niya? Sabi ng judge, abay magandang idea yan. Sige, pinahubad. At gustong gitarahin din ng judge. Ay nakahubad na, ginitara ng judge. Walang makapa yung judge na tinggil. So sabi nung judge, ay bakit wala ka ng tinggil? Ay, yung pala lumubog na sa katutuhog nung kapitbahay niya. So, ngayon, ang sinabi ng judge, dahil dyan, ngayon din, i-dismiss ko yung kasong isinampa mo dito kay Birana dahil sinasabi mo, minanyak ka ni Birana at ginitara pa yung tinggil mo. Ay, ako mismo na judge, ay wala ako nakapang tinggil sa iyo dahil lumubog na sa kasusundot sa iyo ng iba. Tapos ngayon, ang hinahanap ko ngayon dito sa pagsasabi ni Beyonce na yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Ang tanong, bakit hindi mo sinundan kung anong klaseng pangmamanyak? Ginitara din ba yung tinggil mo o ano pa ang ginawa? Well, dapat sinundan mo para makuha natin, ma-determine natin kung papaano kanyang minanyak. Ganun lang yung kasimple. So ngayon, wala kang sasabihin na ganon, wala na. Ayan po at pagpapala po ang gusto kong ihatid dito sa lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Ayan po. At sana manawari, siyempre, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa namang uri na mabibigat na sakit, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. At dito naman po sa mga kawatan at mga magnanakaw, kawatan pala at magnanakaw, iisa, na kayong mga kongresista at mga senador na mga wala kayong ginawa, dyan sa inyong mga opisina ng mga yawa kayo, mamatay na lang kayong lahat. At dito naman, sa mga tumaraidor, dito sa Kalingap, na wala namang ibang ginawa, kundi ang tumulong sa kapwa, maging kayo na mga taraidor kayo, tinulungan din kayo ng Kalingap. Nasubaybayan ko, kaya ganito na lang ang pagre-reaksyon ko. Nasubaybayan ko kayo, mga putang ina ninyo, lalo na itong Dr. Wakwak na ito. Nakala mo, may mga palundag-lundag ka pang animal ka. Anyway, hindi ko lang po alam, pero pinamomonitor ko dito sa sekretary ko, parang wala yatang live itong mga animal na ito. Ang iisa lang naman ang gusto ko, Dr. Wakwak, at saka dyan sa pamilya ng mga may anghit na Team Guwapa po na yan, ay iisa lang ang gusto ko, mag-apologize lang kayo. Hindi nyo na makikita ang pagmumukhang ito na magre-reaksyon sa Kalingap. Yan ang tandaan ninyo. Hindi ko kailangan. Hindi dyan ako nakakonsentrate. Nakakonsentrate ako dito sa lahat ng mga kababayan ko na ipagtanggol ko
sa mga putang inang mga senador at mga magnanakaw na ito na walang tigil sa kananakaw, kaya ang nagiging resulta, hirap na ang mga kababayan ko. Diyan ako nakakonsentrate. Kaya makita ko lang na nag-apologize kayo dito sa Matubang family na wala namang, sinabi ko na gumawa lang naman sila ng mabuti sa kapwa. Hindi nyo makikita ang pagmumukhang ito. Ganon pa man, ay itutuloy ko yung pagkakaso at pagpapakulong dito sa animal na adik na ito. Sasabihin ko na, inaantay ko lang kung makontak nung aking kinukontak dyan, kung mapuntahan niya yung bahay ng 2 bata na ito. Wala nang balikan to. There will be no return. Once na gumalaw na ako, once na nagsimula na ako, hindi na, wala nang balikan to. Maniwala kayo sa akin. Maliwanag yung information na nakuha ko, minanyak mo yung mga bata. Kaya hindi kita titigilan. At alam niyo mga kaibigan, ba't galit na galit ako? Kasi wala akong makitang wala akong makitang ginawa o ginawang pang-aapi sa inyo nitong mga matubang, lalo na itong si Kuya Bal Adi lalo na itong si Rab. Ay, nasubaybayan ko yung Rab na yan Maliit pa yan. Unang nag-vlog yan, nasubaybayan ko na yan. Wala akong makita na inapi kayo niyan. Pero bakit ganyan ang ginawa ninyo? Masyado nyo ng masyado na kayong bilib sa tulpo. Masyado kayong bilib sa tulpo. Kundi ba naman kayo tanga, una, hindi kayo kakampihan niya ng mga ulol kayo, mas kakampihan nito itong si Bal Santos Matubang at Rab Matubang dahil malaki, iisipin ni Tulfo na malaki ang maitutulong nitong mga ito ngayong darating na 2028. Tarantado kayo, mga pan lang kayo, mga bobo lang kayo. Lalo na itong tatay ni Biansi na ito, na talagang nuknukan ng kabubuhan, natamad yan sa bungiro na hayop na yan, ang tanga ng gago. Yan ding asawa niya, na pagkakapal-kapal ng bilbil yung animal na yan, sila pa, nagpasulsol pa dito sa tarantadong doktor wakwak na ito. Ngayon, nang-i-scam. Panay ang pasaring na wala na raw pampasweldo sa mga konstruksyon. Tarantado. Abay, putang ina, alam mo, narinig ko yung si Red Sin na sinabi may mga papiding daw sila. May mga ipapagawa daw ng mga school. Ay, putang ina. Saan ka kukuha ng pira mong hayop ka sa hampas lupa ka? Kasama mo itong, ito. Hindi ko alam kung tao itong mga animal na ito. Ito. Tao pa ba yan? Sige. Putang ina. Yan ang mga team guwapa. Mariosep. Ito pa. Sos Mariosep, parang sasabog na itong mukha ni Redsin na ito. Wala na, bloated na. Ang kasunod niyan, iimbalsa mo na yan. Imbalsa mo na yan. Sige, madaliin ko lang itong aking ginagawang video dahil mayroon po tayong pag-uusapang importante. At yan lang ang masabi ko. Hanggat hindi kayo nagpa-public apologize dito sa mag-amang Matubang, ito ang tandaan ninyo.
Lintik lang ang walang ganti. Simpa. Simba kumyar. Ayaw ko na magsasalita dito. Pero, sanay ako na naglilibing ng mga patay na aso. Yan lang masabi ko. Anyway, at pupuntahan ko po muna itong mga subscriber ko. Sa lahat po ng mga subscriber ko, mapaluma man o mapabago, maraming salamat po sa inyo. Dahil nandyan po kayo nag-i-stay. Bagamat sabi nga nila, napakatalas at below the belt yung mga binibitawang kong salita. Alam nyo na po yun na yun naman po ay talagang bunga lang ng galit ko. Sa totoo lang po. Kung wala ako nakikita, at hindi ko naman, kung wala ako nakikita, wala Hindi po. Ang hindi ko po doon matiis, yung nakikita ko, kung sino yung taong naapi, doon na po ako papasok. Ayun lang, kahit na sino po wala akong pinipili dito. Ganun lang po ako. At dahil po dyan ay inihihingi ko ng paumanhin sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Pero balang araw po, or hindi balang araw, kung inyo lamang po mabalikan yung mga videos ko, dyan na po kahit paano makikilala ninyo ako. At anyway, siguro, ano pa ba ang pwede kong itapik dito sa mga animal na mga kwan ito? Ito mga tumaraidor talaga. Dito ako galit na galit sa mga tumaraidor sa kwan. Kaya sa dito sa Kalingap Sa totoo lang po. At karamdam ko kasi kung yan si Kuya Bal. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa nakikita yan maging anino. Yan mag-ama na yan, hindi ko pa nakikita yan. Ang sama ng loob niyan. Kahit bulat-bulatin nyo yan. Kunwari na lang niya na masaya siya na nagbablog-vlog na ganyan. Hindi po. At unang-una, may edad na. Pero mas, alam nyo naman, mas matanda ako dyan. At imaginin nyo, 177 ko na. Apo ko na lang pa yan si Kuya Bal. Apo ko na lang pala. 177 ko. Pero pabata ng pabata, salit na patanda ng patanda. Yan po. Doon po ako hindi maka-move on dito sa inasal nila at ginawa nila dito sa Matubang pamilya. Nagsimula na naman po yan doon sa dito kay dito kay Bayag. Kung ano-ano yung nilive niya. Tapos basta may mga yan, tapos natural magre-react. Ikaw content yan Kuya Bal. Magre-react. Ayun na doon nagsimula. Pero kung inyo pong nasubaybayan, itong sinabyan na yan, putya ang liwanag no sinasabi nila, pati yung nanay niyang butanding. Si Beyonce, ano sabi? Hindi na lang po ako magpapablog yung love team na yan, pero ito pong si Ido, welcome po dito sa bahay. Maging yung nanay niya nagsabi. Pero, bakit nung nandoon na sa tulpo, iyang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak? Yun ba ay hindi below the belt? Tapos sasabihin nyo, pag sinabi kong burikat itong animal na ito, sasabihin nyo sa akin, below the belt. Putang ina ninyong lahat. Bullshit kayong lahat. Imaginin mo. Tapos, ito ang pinili
na maging kapartner ng Team Guwapa ko, no? Ay baka dapat baguhin nyo. Baguhin nyo dapat Team Ngipin. Ayan, putang ina. Tama. Talagang hinahire talaga ni Diskaya ng pang-bulldoze yung ngipin niya na yan. Tangina. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob na humarap sa camera kapag kapangit-pangit. Ito rin si Redsin na akala mo wala na, iimbalsam. Parang iimbalsam mo ito. Nakapila na yata sa embalmer ito. Tingnan nyo. Wala na. Yan po yung sign ng sira na po ang kidney. Ayan po. Pero kung gusto nyo, pagalingin ko kayo, pwede. Okay. Ayan po sa mga subscriber ko at talagang sobra talaga po ang aking pasasalamat sa inyo. At hindi lang po ito, iyong oras na pagsama-sama natin. Ganun pa man ay gusto ko lamang po i-announce sa inyo, mag-ready na po kayong lahat dahil 2,000 na lang po yung kulang ng ating subscriber. 148,000 na yan po. Yung ating subscriber. So, 2,000 na lang po ang kulang. At igugo ko na po yung parapol natin na 1.5 million. Ano po? At tayo naman po ay pinangako ko 1 year ago na po yan. So, ngayon lang po matutupad dahil mukhang sa 2 araw po ito marireach na po natin yung 150,000 subscriber. At simulan niya, may habol pa po kayo na mag-send doon sa Tareq Hassan Mirza ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV at saka doon sa June Birana Vlogs para mapasama po yung inyong pangalan. Ano po? Sa ating bubunutin sa raffle. Ganon lamang po kasimple. Mayroon lamang po tayong at papasadahan sa kaunting comment ito. Papasadahan lang po natin kasi at mukhang mukhang seryoso po ito. At bagamat wala po sa wala po sa topic natin ay ito po. Papasadahan lang po. Sandali hanapin natin. Okay, ito. Dami naman ito. Ayan po at ito po yung babasahin ko po itong comment ng isa nating nag-comment na pero hindi ko na po babasahin yung pangalan niya. Ano po? Ayan po yan po comment niya yan. Pa-help naman po, nag-away po kasi kami, lumayo siya, gusto ko po sanang bumalik. Anong dapat gawin? Ako po may kasalanan kaya po siya lumayo. Ikaw naman, dapat pag nagtitext kayong ganito, ay kumplituhin ninyo. Hindi yung in-check, no? Para higit ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung mga ibig nyo sabihin Di ba? Pero, ganun pa man, ay pilitin kong intindihan. Lumayo ka mo yung asawa mo, pero wala ka sinabi rito na asawa mo, gusto mo bumalik. At kasalanan mo, kaya siya lumayo. Di ba? Tama ako? O ay bakit naman kasi? Nung nandyan, hindi mo minahal ng minahal. At nung nandyan, dapat sana, tinalian mo yung utin, tapos tinali mo sa liig mo. Dapat ganon. Tapos ngayon, magsisisi ka. Gusto mo, kasi kami lumayo. Ngayon, gusto mong bumalik siya. Ikaw pala ang may kasalanan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Na sa mag-asawa po, o live-in partner man yan, dapat po laging magkaintindihan kayo. Hindi po yung kanya-kanya kayong pataasan ng ihi na mali ang nagawain.
Okay, ganun pa man, ay sige, advisean kita. Sa susunod po na may mga ganito kayong gusto nyong ipagawa sa akin, ayusin nyo po yung pag-comment dito kung ano po yung gusto talaga ninyong mangyari. Kasi, kagaya nito, malay ko ba kung gusto mong bumalik na gawin nating abnormal, di ba? Para hindi na uli siya aalis, di ba? So, hindi ko alam. Baka mamaya, pababalikin natin yan ay abnormal na. Dahil pagka nagkakon ito, pagka hindi pwedeng hindi sumunod dito, dahil pagka inayos ko ito, hindi ko nga sigurado kung ano ang kahihinat na nito kung makabalik man. Or baka makabalik man ito, ayaw nang tumigas yung daladala niya. So yun po, ang dapat kumplituhin nyo yung inyong pagsasalita. Ganun pa man, okay? Kumuha ka, yung damit niya, kung maaari, yung damit niyang hindi pa nalaban, ha? Okay? At kung mayroon pa siya dyan, short or brief, na hindi pa nalaban, ilagay mo doon sa bungbong ng kawayan. Magputol ko ng kawayan, ilagay mo sa bungbong ng kawayan. Yung mga banggit kong ganon. Tapos, lagyan mo ng konting asin. Yung bungbong ng kawayan, silyahon mo. Yung pinutol mong kawayan, takpan mo. Lagyan mo ng guma na takip. Tapos, tuwing umaga, madaling araw, isalang mo sa apoy, iinit-initin mo. Ano? Iinit-initin mo. Pagulong-gulungin mo. Yung kawayan na yun na nandun yung damit niya. Tapos, mayroon tayong kwan dito. Kaya nga, hindi ito, kasi hindi ko kukumplituhin ito dahil kasi nandito tayo sa maraming makakaalam Ayoko namang ilalagay dito sa live ko. Pagka okay na yon, gawin mo yan ng 9 na araw. Tuwing umaga. Yung ganun parang ihawi-ihawin mo. Tapos mag-comment ka uli, pang 9 na araw mag-comment ka dito sa lahat ng kahit anong video ko, na sabihin mo, nagawa mo na. And then, mayroon akong gagawin dito para i-send sa iyo. Ano? Ganun lang kasimple. Okay. Dito naman po sa isa. Ako po, Sir Biran, 2 po ang account ko nang subscribe ako sa iyo po. Kasi 2 po ko, Sir. Sana po matulungan ako, pagod na rin po kasi ako nag-abroad Lalo na yung asawa ko na babae, parang ikamatay ko na po, Sir, depressed na talaga ako, apektado na mental health ko. Abay, wag ka magpapa-epekto, madam. Ha? Huwag ka magpapa-epekto dahil kung lang yan. Napakadali ang solusyon nito. Ikaw rin yung nag-comment doon sa isa, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko? Yan ang tanong ko. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, sinabi ko na dito, ano ba talaga ang gusto mo? Patayin yung asawa mo na may babae? Pwede natin patayin. Lagyan na natin krayom sa lalamunan yan. Mamamatay yan in 7 days. Sabi ko nga na ikon ayusin nyo yung pagkukuan. Bakit ka magpapapicture ito? Bakit ka magpapadepress dito? Sila ang i-stressin natin. Sila ang lalagyan natin ng kaparusahan. Ayan. Ayan, kung lang po, marami pa po itong mga nagkakukan. Pero nabasa ko na po kasi itong mga ito. Ay ito na lang ang isasagot ko sa inyo. Sa lahat po na mag-asawa man yan o live-in partner, kwan po ito parehas, mapalalaki, mapababae. Gusto nyo ba na hindi na mag-iisip ng masama or mga magluloko yung mga asawa ninyo? Either babae o lalaki yan.
Gusto nyo bang sa inyo na lang nakapokus ang atensyon ng mga asawa ninyo sa bawat isa sa inyo? Yun ang iiwanan kong tanong kasi napakadaling pong gawin. Ha? Napakadali. At dito, pwede kong isabihin ito sa social media para bulgaran ito, para malaman lahat ninyo. Kasi ang problema ninyo, yung mga yung mga asawa ninyo nagluloko. Mapababae, mapalalaki, ganon. So, kaya ito siguro ang pinakamaganda na gagawin ko, i-broadcast ko na rito yung talagang kompleto recados na para yun ang gawin ninyo sa mga asawa at mga live-in partner ninyo o boyfriend o girlfriend, pwede rin. Kisa, pag ginagawa nyo ito, wala nang pupunta doon sa rapid tulpo in action. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na magrereklamo doon. Wala na magrereklamo. Dahil iyan lang ang programa ng Rapid Tulpo in Action, yung pakialaman yung mga pamilya na may pamilya. Diyan sumikat yan, yung pakikialam sa pamilya ng pamilya. Yan po. Ngayon, pag ito itinuro ko sa inyo, titiyakin ko sa inyo lang nakapokus yung mga asawa ninyo. Hindi na kailanman magluloko yan. So mag-comment po kayo dito kung yun ang gusto niyo. Kung marami po ang magko-comment diyan na gusto ninyo yan, sa susunod na araw, sasabihin ko na rito kung ano yung dapat nyong gawin. Okay? So yan. Maliwanag Kisa lagi ko, parang masakit kasi, lalo na kung may mga anak, ang laging apektado dito, yung mga bata na walang malay, dahil sa kalibugan lang nitong mga asawa ninyo. Di ba? Yun po ang nangyayari lagi. Kaya tingnan mo yung mga nangyayari dito kay Redsen. Hindi po nakainom ng gatas yan, kaya namamanas. Itong si Kapisot, hindi rin po nakainom ng gatas yan ng maliit kaya bobo. Alam niyo po, ang nag-epekto yung tuba na ininom niyan doon sa ngipin niya. Maging ito si adik na Dr. Wakwak na ito. Hindi nakainom ng gatas yan ng maliit. Yun po ang nakakaawa ng mga bata. So, dahil dito siguro tatapusin ko yung mga ganyang mga pag-uugali ng mga kwan. Kasi babae po at lalaki parehas Akala nyo ba yung mga kayo na mga babae na naiwan dito? Ito, Tapos yung lalaki na asawa ninyo nandoon sa abroad. May mga babae yan. Hanggang sa masisira na yung pamilya na rito na may mga anak sila. Baliktarin natin. Ganon din po yung babae na nag-abroad at yung lalaki na nandito. Hindi ko po nila lahat, pero marami yan. Marami po yan. Hindi ko po nila lahat, Correction, hindi ko po nila lahat. Doon po nagpapayog-yog yung mga asawa nila. Ngayon, pag nalaman dito ng asawa, sira ang pamilya nila. Yun ang gustong-gusto nitong Rapid Tulpo in Action. Diyan sila nag-boom sa ganyan. Kaya, kayo dyan, wala na kayong, ang big deal na sa inyo, yung Rapid Tulpo in Action, RTI. Patulpo. Bullshit. Yan lagi ang bukang bibig ninyo. Sino ba yung mga yan? Minumura ko nga yan Yan. Mag-comment kayo dito kung gusto ninyo. Ibo-broadcast ko dito. Ayan. Kung anong gagawin nyo. Pero ngayon, yun pong mga nagtatanong kung bakit hindi ako tumatanda. Sa kabila ng 177 years old ko na. Ito lang po ang sikreto. Mag-ready kayo, Sisiguraduhin ko po na ito lang yung dapat ninyong gawin. Ready na, ready.
Ako yata ang hindi ready. O sige. Sa totoo lang po, ito yung sikreto ko. Ha? Itaas nyo yung kaliwang kamay ninyo. Ha? Pag nakataas na ganyan yung kaliwang kamay ninyo, kilitiin nyo. Yan, kilitiin nyo. Tawa kayo ng tawa. Sabi ko sa iyo, 10 taon ang iaatras ng buhay ninyo. Yun po ang sikreto. Maniwala kayo sa yun ang ginagawa ko. Kaya nga yung balat na ng kilikili ko, tigpas na eh. Dahil sa kagagan. O yan. Yan po ang sikreto. Kung bakit sa halip na patanda ako, pabata. Ganun po yan. O ngayon may natutunan kayo. Pero panawa, kasi nakapokus talaga ako dito sa inyo eh. Sa totoo lang po eh. At medyo lutang ako ngayon dahil sobra. Ako po kasi ay yung taong konting bagay, appreciated po ako doon sa mga ipinapakita sa akin ng tao, kahit na sino man yan. Kagaya po nito. Ang laki po nung ibinigay niyong subscriber sa akin. Doon po ako nagpapasalamat sa inyo. At ang kapalit naman po yan, sa linggo, abangan ninyo. Dahil muli kong itataas ang bato na nakita niyo noong nakaraan. Ayan po pala, isa pa po yung bato na yan. Nandyan po sa video ko kung saan galing yung bato na yan. Panoorin nyo po yan. At titiyakin ko sa inyo, mangingilabot kayo. At pag yun ay naramdaman ninyo yung pangingilabot, ibig sabihin, pumasok na sa inyo ang espiritu ng ating Panginoon. Kaya yun ay muli kong itataas sa inyo sa linggo para swertihin na kayo. Sabi ko nga po sa inyo, huwag na nating kunin yan. Wala nang duda na lahat kayo mga subscriber ko rito magaganda. Lahat ng mga subscriber ko rito mga gwapo. Hindi kagaya ng mga subscriber nitong mga redsin na yan, na mga pangit na yan. Itong kapiso na puro ngipin at yung Dr. Wakwak na yan na puro singhot ang alam. So, yun po. Kaya yun lang po ang pwede kong ipagmalaki rito. Yung lahat ng mga subscriber ko magaganda, gwapo. Ganun lang po. Oh, ngayon. Ilan na ba tayo? Nasaan na tayo? Okay. May konting oras pa. Actually, sige na po. Wala rito. Parang, uulitin ko lang po. Ito pong mag-ina, nung habang nakikita ko po ito, doon nung nasa RTIA sila, grabe. Ang bastos po nitong batang ito. Napakabastos. Hindi man lang ma-advise nitong nanay niyang butanding na ito. Yung anak niya na napakabastos. Yan pong pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Puro manyak. Ano yung sinasabi ko dati sa inyo? Nung unang tumirada ako rito, dito nyo makikita ako na parehas ako. Anong sabi ko? Dahil sinabi mong manyak, itong si Ido. Anong sabi ko? Dito kay Erika at saka dito kay Bianci na pareho lang man burikat yan eh. Ano sabi ko sa inyo? Magpakita kayo ng katibayan sa akin. Ako ang magpaparusa kung kinakailangan bulukin ko ang uten nitong si Ido. Gagawin ko. Di ba? So ibig sabihin makikita nyo na talagang patas ako. So ngayon, since na wala kayong maipakita, tablado tayo. Ibig sabihin, walang nangyari na pang mamanyak. Ikukwento ko lang po, yung usapang manyak. Noong mga nakaraang araw, mayroong nagreklamo sa akin na minanyak ko raw siya. Sinabi niya yun sa judge.
Your Honor, sabi niya, minanyak ako ni Birana. Tinanong ngayon ng judge, papaano mo nasabi at anong ginawa ni Birana na minanyak ka siya, minanyak ka niya? Kasi Your Honor, ginitara yung tinggil ko. Yan ang sabi. Ginitara daw. Ginitara ko raw yung tinggil niya. Kaya minanyak ko raw siya. Ngayon, ang sabi ko naman, Your Honor, pwede ba nating tingnan ang tinggil nito kung nandyan pa yung tinggil niya? Sabi ng judge, abay magandang idea yan. Sige, pinahubad. At gustong gitarahin din ng judge. Ay nakahubad na, ginitara ng judge, walang makapa yung judge na tinggil. So sabi nung judge, ay bakit wala ka ng tinggil? Ay, yung pala lumubog na sa katutuhog nung kapitbahay niya. So, ngayon, ang sinabi ng judge, dahil dyan, ngayon din, i-dismiss ko yung kasong isinampa mo dito kay Birana dahil sinasabi mo, minanyak ka ni Birana at ginitara pa yung tinggil mo. Ay, ako mismo na judge, ay wala ako nakapangtinggil sa iyo dahil lumubog na sa kasusundot sa iyo ng iba. Tapos ngayon, ang hinahanap ko ngayon dito sa pagsasabi ni Beyonce na yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Ang tanong, bakit hindi mo sinundan kung anong klaseng pangmamanyak? Ginitara din ba yung tinggil mo o ano pa ang ginawa? Well, dapat sinundan mo para makuha natin, ma-determine natin kung papaano kanyang minanyak. Ganun lang yung kasimple. So ngayon, wala kang sasabihin na ganun, wala na. Habang buhay ko na kayong lalaitin ngayon dahil sa inyong mga pagsisinungaling, matapos niyong gamitin, matapos niyong pakinabangan ang kalingap, lalo na dito sa kay Kuya Bal Santos Matubang. Kahit nasa ay putang ina ninyo, nanggigigil ako sa inyo, putang na nyo. Paano kami nanyak? Akala mo, ganun-ganun lang yung magbitaw ng salita. Kaya ganun din itong mga tarantado, itong mga bobo na nagre-reaction dito sa kwan ko na sinasabing below the belt ako. Ay ano yung ginawa nitong kabata-bata nito, alam niya sabihin manyak. Hindi ba't below the belt yun? Tarantado lang kayo, mga tanga lang kayo. Huwag kayong magre-reaction sa video ko na sasabihin yung below the belt tapos re-reaction yung video ko. Buisit kayong lahat, mananagot kayo, ilalagyan ko ng pako yung mga lalamunan ninyo hanggang sa magtai kayo mga putang ina ninyo. Ayan, pininto ko na yung nangyari sa akin. Na may nagreklamo, minanyak ako. Ginitara ko daw yung tinggil niya. Ay wala namang tinggil, nakabaon na. Anyway, for the second time around, kung ako sa inyo, mag-apologize kayo dahil hindi ko kayang tanggapin na ganon-ganon na lang na binastos nyo itong nagbigay ng kaaluwanan sa buhay ninyo ng mga buwak ka ng ina ninyo. Salamat at dito sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat muli. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At sige, sa susunod ko na sasabihin yung tungkol doon sa lupa ko sa Iloilo at saka Dumaguete na pwede natin gawin parang subdivision yun. Kayo na mga subscriber ko ang maninirahan doon. Maraming salamat po.